last day yata ng campaign, ano? Kaya marami yatang nangyayari sa buong Pilipinas ngayon. Oo, naghahabol. Pero luckily for us, dito sa 86-year-old Kamuning Bakery Cafe, mayroon tayong mga leader dito na sa tingin ko, pinaka-qualified na manalo sa politika ng Pilipinas base sa track record nila sa prinsipyo at tapang. We would like to introduce and welcome mga magigiting na mga politiko, na bagong politiko. Hindi sila traditional politicians, hindi sila political dynasties. That's why we sincerely believe yung views nila should be heard. Dapat malaman ng buong Pilipinas anong mga adhikain nila, mga advocacies nila. Nasa kaliwa, si Gabriela Congresswoman Arlene Brosas. Mamaya papakilala ko and mag-opening statement bawat isa sa kanila. Welcome din kay Bayan Muna Congressman Ferdy Cayte. Isa din napakatapang na kongresista. Then we have with us, fortunate tayo, mga makabayan senatorial candidates, si Miss Mimi Doringo, Secretary General ng Kadamay. Tapos may isa pa tayong guest dito na in-endorse ng mga Filipino Muslim groups. This week lang in-endorse kayo, si Miss Amira Lidasan. Co-chair siya ng Sandugo. Advocate siya ng mga Moros sa mga Luman. Ang topic natin, pag-uusapan nila, among the many topics na pwedeng pag-uusapan natin, yung mga bad effects ng water district privatization. Isa pa, ang krisis sa ekonomiya ng Pilipinas ngayon. Yung mababang sahod, low wages, high prices, and urban poor struggles. Another topic na pwede pag-usapan din, magtanong lang kayo mamaya, yung mga nandito saka nasa Facebook Live and Zoom, Bangsamoro and indigenous people's issues, including marginalized communities, yung plight nila. So, imbitahin natin ngayon sila, bawat isa, magbigay ng opening statement. Unahin natin ang napakagaling, napakatapang, saka napaka-talented na Congresswoman Arlene Brosas of Cabrera. Siya ang modernong 21st century Cabrera Silang ng Philippine politics, Miss Arlene Brosas. Thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. 24th century talaga na Gabriela yung inyong announcement. But anyway, patapos na po yung kampanya as of 11:59 mamayang gabi. Magtatapos na ang kampanya at sa tingin po natin, nagawa naman natin yung lahat ng effort, na ibigay natin yung lahat ng effort para makapaglinaw sa mga masa at makapunta sa iba't ibang lugar para maipatimo yung ating gustong sabihin sa sambayanan. Na unang-una, huwag na po tayong bumoto ng kapareho dati kasi walang magbabago kapag ang binoto natin mula sa kadiliman at kasamaan. Alam naman natin na talagang yung mga yan, kaya yan na nandyan kasi uulitin at i-recycle lang nila yung kanilang mga programa na kung saan hindi naman nagbago yung kalagayan ng bansa. Lugmok na lugmok pa rin sa kahirapan yung ating mga mamamayan sa lahat po ng lugar na pinuntahan namin. Mangingisda, magsasaka, manggagawa, lahat sila hirap na hirap sa kalagayan. At kailangan magbago yun. Hindi magbabago yun kung paulit-ulit po nating iboboto yung mga
mga ito, no? Mga alam natin na wala namang programa na ino-offer na bago, kundi may mga issue ng corruption. Yun ang problema, di ba? Pangalawa, mga galing sa pare-parehong pamilya, pare-parehong apelyido, di ba? Tapos, pangatlo, may mga tumatakbong child rapist. Naku, utang na loob, maawa naman tayo sa ating mga susunod na henerasyon. Ano na lang klase yung mga idudulot nito, no, na kultura sa atin kung yung mga may alleged cases of rape and child rape ay mapupunta sa Senado. Huwag natin payagan yon, no? At saka huwag natin iboto. Yun po yung huwag iboto yung mga ganun. Tapos, napakarami po bang mga cases ng ganyan. Tapos, ngayon po, ang uso kasi sa political dynasty, kung papaliwanag natin, pupunta sa isang kampo, pupunta rin sa isang kampo. Familiar ba yun? Yung mga cases po na pareho din naman nilang, pareho din naman, wala kang choice parehong mga pangalan, pero kunwari magkalaban. So, inumpisahan na itong formula noon pa man. Kaya ngayon, hanggang ngayon, nananatili ito, huwag po tayong papalinlang. Do not deceive the Filipino people. Yun po, ang mga tunay na oposisyon, ang mga tunay na nagtatanggol sa bayan, yun po ang iboto natin. At narito po ang iba't ibang mga opsyon ngayon na meron tayo. Kung kaya, muli po sa programa, no, o sa ngalan ng track record ng Gabriela, kung saan ang pagtatanggol at paglaban po namin ay para sa babae, bata, LGBTQ at bayan, nananatili po kami, no, na matatag doon sa aming gusto para sa ating bayan. Yung gusto naming aspirasyon na pagdating ng araw, no, anihin natin yung mga ginawa natin na pagtulong sa ating mga mamamayan. Yung tunay, yung genuine representation, not only of women, but also of our people. Genuine representation of the sectors of our people who really need help. Yun. Maraming salamat po. Thank you very much, Congresswoman Arlene Brosas. Very outstanding senatorial candidate. Susunod, magbibigay ng opening statement. Bayan muna, Congressman Ferdy Gaite. Maraming salamat, Sir, sa pagkakataon ito, no, na matagal na tumutulong sa amin, si Sir Wilson, sa mga pagkakataon ito. Pahayag ang mga issues at concerns ng mamamayan. Ako po si Ferdinand Gaite, third nominee ng Bayan Muna. At matatapos na nga itong 90-day campaign period para sa mga tumatakbo sa pambansa at yung mga senatorial and party list candidates at ganun din sa mga local candidates. At hindi madali, no? Kung kampanyang ito, tulad na nabanggit, napakatindi ng hinaharap ng mga maliliit na mga mamamayan laban sa mga malalaking political dynasties na nag-dominate ng halalan. Kaya despite itong hirap na ito, magpupursigin ang mga maraming ralita at maliliit na mga magagawa, magsasaka, mga government workers, mga urban poor communities, mga kababaihan, kabataan, ang ating mga indigenous peoples. No? Kasama yan sa ating paglalaban at hopefully sa May 12, madidig ang tinig ng ordinaryong mamamayan at hindi na lang ng ilan. So yun lang po. Thank you very much, Congressman Ferdy Gaite. Susunod, magbibigay ng opening statement, Makabayan Senatorial Candidate at Secretary General ng Kadamay, Ms. Mimi Domingo. Magandang umaga po sa lahat. Unang-una, nagpapasalamat po kami na na-invite dito para makapaglatag
At syempre, gusto po namin pasalamatan ang lahat ng mga dumalo at nakasama namin kagabi sa Makabayan Pulse Lake Meeting de Avance. Masayang-masaya po kami kasi nakita namin kung gaano kainit ang pagmamahal ng taong bayan sa plataforma mismong inalalatag ng Makabayan Coalition. Ako po si Nanay Nini Doringo, Secretary General ng Kadamay, at bilang leader Maralita, ang aking pong bitbit na plataforma ay katiyakan sa paninirahan, hindi po basta libreng pabahay o negosyong pabahay na ginagawa ng pamahalaan ngayon, kung hindi dapat Disyembre, abot kaya, pangmasa, pampublikong pabahay. At yung katiyakan po sa kabuhayan dahil sa ngayon, matindi na po ang hirap at gutom na dinadanas ng mamamayang Pilipino. At ang gusto po ng Makabayang Koalisyon ay kaginhawaan, hindi lang po ng Maralita, kung hindi ng buong mamamayang Pilipino. Dahil sa matinding korupsyong lumalaganap, nawawalan po ang pondo para sa mga batayang serbisyo na kailangan nating lahat. Kaya po, maraming salamat at syempre, ipagtagumpay natin sa Senado at sa Kongreso ang Makabayan para sa ginhawa ng taong bayan. Salamat po. Maraming salamat, Ms. Mimi Doringo. Susunod, magsasalita opening statement ni Ms. Amira Lidasan. Co-chair siya ng Sandugo at advocate siya ng mga Moro at mga Luman. Opening statement up. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Unang-una po nagpapasalamat sa imbitasyon ninyo dito sa press ko na papasalamat din po doon sa lahat ng mga tumulong po sa amin sa ground at nagbigay ng mga endorsement, lalo na po sa mga kapatid naming mga Moro organization. Testament po kasi ito ng pagsuporta, hindi lang po dahil sa Muslim ako, kung hindi, nakasama ko po sila sa pakikibaka for Moro rights, no, and welfare. Yung time po na talagang under attack ang mga Moro communities, kami yung sinasampulan ng mga all-out war, kami po yung mga hinuhuli sa mga communities at tine-terror tag na sinasampahan ng mga terrorist cases. Ito po yung mga organisasyon na nakasama namin nagsalita laban doon sa policies of fascist policies laban po sa amin. At nagpapasalamat din po kami sa other organizations na nakasama po namin who believes doon sa interfaith, no, sa pagsasama po ng Moro, Kristiyano at saka Lumad. Dahil sila po ang nagpalaganap pa ng ating plataforma ng karapatan na pag-unlad sa ating kultura at saka yung paghangad po ng kapayapaan na nakabase sa hustisya. So, ilang araw na lang po, ngayon na lang po yung last at 2 araw na lang. No? Sana po ay talagang kami po, tumakbo po kami. Sabi nga po ng isang kasama namin, para yanigin ang mga nasa upuan. Kami po ay tested, no, sa loob at labas ng Kongreso na nakikibaka para sa karapatang pantao sa Koalisyong Makabayan. Sana po, bigyan po natin ng pagkakataon ng pagbabago, bigyan po natin ng pagkakataon ang nakilalanin at subukan ang may track record sa pakikibaka para sa ating mga karapatan. Maraming salamat po. Wassalamualaikum sa inyo lahat. Maraming salamat, Ms. Amira Lidasan, na in-endorse this week lang dito mismo sa press con ng Kamuning Bakery Cafe ng mga Moro organizations. First time ko narinig pangalan ninyo doon aside from the media. Welcome ang mga media magtanong at saka salamat sa mga nagte-text, nagme-message na nanonood sa Facebook Live. May nagtanong dito, may lumabas daw sa news ngayon, sinasabi ng mga kaalyado ng gobyerno na bumaba daw ang self-rated poverty daw sa Pilipinas. Sabi ng gobyerno at saka mga kaalyado nila, anong estimate ninyo tungkol sa kahirapan o poverty sa Pilipinas ngayon?
ilang porsyento ang totoong naghihirap sa bansa natin ngayon. At saka, anong reaction na? Sabi ng gobyerno, bumababa daw ang poverty, bumababa daw ang unemployment, gumaganda daw ang ekonomiya, sobra. Number 2 daw tayo sa Asia or somewhere. Anong reaction ninyo ho? Yung pong sinasabi na gumaganda yung ekonomiya natin, sir, ang hirap paniwalaan kasi ramdam namin mga maralita kung gaano kahirap kwentahin para pagkasyahin yung barat na sahod ng mga manggagawang kapamilya namin. Sa totoo lang po, last month din naglabas ng survey. 15.5 million na yung pamilyang sinasabing mahirap sila. Mula doon sa nakaraan na 14.4. Ibig sabihin may dadagdag na 1 million point 1. Tapos sasabihin ngayon, bumaba. Parang niloloko lang talaga tayo ng pamahalaan natin kasi gusto niyang pabanguhin yung umaalingasaw na pangalan niya dahil siya mismo hindi siya gumagawa ng paraan para marisolba yung hirap na dinadanas ng mga maralita. Sa pangunahin po, ang gusto ng Makabayan Coalition ay pataasin ang sahod ng mga manggagawa antas na kabubuhay. Kasi alam namin, pag ginawa po ito, kahit papano, hindi na po mananatiling noodles lang yung pagsasaluhan ng pamilya. Hindi na po, sabi nga ni Jerome Adonis, hindi na mag-iisip ang manggagawa na bukas matatakot na naman sila kay Judith kasi Judith na ng kuryente, ng tubig, pati ng bahay. Diba po? Diba? Yung mga ganyan. Na alam po natin, pag dinagdag mo pa ito sa problema, mental stress yan eh. Mamblema yung tao, pati yung kalusugan niya, idagdag mo pa yung problema sa mga serbisyo ng tubig. No, mapupuyat ka para lang makapag-igib ng isang balde tubig. Yung pahirap, opo, di ba? Pahirapan po para makasakay ka sa transportasyon na pinipace out ang mga traditional jeeps. Ang dami-dami pong problema para sabihin ng pamahalaan na nagiging maayos ang ating ekonomiya. Pumunta po si Bongbong Marcos sa mga community ng mga maralita. Tignan ko kung makakatapak siya dun sa mga putik sa lugar namin. Pag kinaya niya yan at manirahan siya kahit siguro 1 linggo lang. Tapos na kanya sabihin na hindi na nakakaranas ng gutom ang mga maralita. Baka doon po ako maniwala. Pero hanggat hindi niya nararanasan yung pagkalam ng sikmura namin, wala ho siyang karapatang sabihin na maayos na ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Saan kayo banda sa Metro Manila ho, Ms. Doringo? Ako po ay nasa Camarin, Caloocan. Relocatis po ako dahil biktima po ako ng Undoy noong 2009. Kaya rin po ako na-organize bilang kadamay kasi nakita ko po sa loob ng relokasyon kung ano yung malaking problema. Ang kawalan ng maayos na programa para sa pabahay kasi hindi naman po ito usapin lang ng sinirang bahay namin eh. Usapin ito na dapat may kabuhayan at dapat may maayos na mga pasilidad sa loob ng relokasyon para sabihin po talaga na pag na-relocate ka, gaganda ang buhay mo. Kasi sa ngayon, dahil bulok po ang sistema, palpak ang mga programa ng pamahalaan natin, kaya po walang maayos na programang pabahay para sa mga maralita. Thank you, Ms. Mimi Doringo. At dagdag na lang, hindi ko rin alam sa nakukuha ng gobyerno yung datos sila. Normally kasi merong mga independent na mga surveys na ginagawa. Baka kasi yung survey sila ay galing rin sa gobyerno. At para ma-sugarcoat yung sinasabing gumaganda daw yung kalagayan, ay galing rin sa mga ahensya ng gobyerno na mas madalas nga kaysa hindi ay nagbibigay ng mga datos para pagandahin yung kanilang imahe. Sabi ng SWS, huling survey nila noong March 2025, 50% of Filipino families consider themselves poor. Na tumaas ito, pagamat 1% lang. Pero still, no, ang indication nito ay tama si Kamini, no? Lumalaki yung bilang ng mga mamamayan na naghihirap.
Kasama na rin dito yung nasa borderline daw na 12% families na sabing poor. 36% ng pamilyang Pilipino ang nagsasabing hindi sila naghihirap. So makikita natin, mahigit kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang naghihirap at lalo pa naghihirap. Obviously, ang mga rason, yung nagtataas na presyo ng mga patayang bilihin. Mababang pasahod, tama sabi ni Kamimi, walang kabuhayan. Ganun din yung problema ng kategoryan. Lahat yan ay may uugnay sa mga mali-maling policies na ipinatutupad ng mga nakaraang rehimen hanggang sa kasulukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Pilit na pinalulunok sa atin yung maling economic program, yung neoliberal policy na ibigay mo lang sa pribadong kapital at negosyo ang pangunahing pagbibigay ng mga batayang serbisyo ng panlipunan. Ang sanlaban completely natin ngayon, yung privatization ng mga water services na dinodominate ngayon ng mga malalaking oligarchs, yung Prime Water de Villar, yung pamana ni Lucio Po, yung mga companies sila Pangilinan, ng mga Ayala, ng mga Razon, sa halip na makinabang ang mamamayan sa mga policies na ito, nakikita natin under a neoliberal agenda, lalong pahirap sa mga mamamayang Pilipino. Yung mayaman ang iilan habang naghihirap ang nakararami. Kaya ito, hanggat hindi ito nare-reverse, makikita natin palala ang kondisyon ng mga mamamayang Pilipino. Welcome sa sikat na kolumnista ng Abante Tonight. Abante. Magaling yan. Magtanong ka mamaya, ha? Ang susunod na magko-comment siguro, or may isang tanong naman dito, pinadala ng isang journalist na nanonood. May bagong balita daw bago mag-eleksyon sa May 12, na in-announce na daw ng gobyerno na ang election sa May 12, ililipat na daw mula sa COMELEC, ililipat na daw sa jurisdiction ng DTI. Kasi kailangan daw ng price control. Mahal na daw sobra ang bilihan ng bentahan ng boto. Anong comment niya dyan? Sobra na daw tumataas ang presyo ng boto. Si former governor ng Bohol, saka former outstanding agriculture secretary Arthur Yap. Secretary Arthur Yap, pinupuri kayo ni Congresswoman Arlene Rosas kanina. Magaling daw kayo. Oo, magaling. Anong comment niyo about vote buying nationwide? Unang-una, baka doon binasa yung statistics, no? Kasi nabuhos ang vote buying ngayon. So for ilang days, at saka mga ayuda ng mga politiko, so baka ilang days, pero napakalaki nung culpability, no? Na dapat i-expose. Lalo na ng COMELEC, maraming inihain na reklamo ang mga kababayan natin na dapat aksyonan ng COMELEC, yung sa pambabastos, di ba? Yung mga vote buying ng parang matatapos na ang eleksyon, hindi pa rin nasasagot ang mga to with ample evidence, no? Tapos ang pinaka talagang iniintay namin na aksyonan nila, yung ginagawang red tagging and terror tagging sa amin, no? Na I remember, kasi dati po akong tumakbo sa Bayan Muna, 2032 kami ni Caperty. Pero mo the day before, di ba lumabas yung na-disqualify daw tayo, meron pang ng logo ng COMELEC. So dapat hindi nagpapagamit ang COMELEC o hinahayaan ng COMELEC na gamitin yung kanilang seal or mas maging aktibo sila doon sa pagtutunggali na to. Kasi comments like that, no, would also reflect doon sa ano ba talaga ang ginagawa ng COMELEC para sawatain ang mga vote buying, ang mga cases na pinayal na paano nila yon
haharapin at maging i-hold accountable yung mga sinampahan namin ng kaso na nag-violate sa COMELEC rules ngayong 2025. Dagdag ko lang, Wilson, tama, Yes. no? Nagiging katatawanan na nga yung sinasabing lilipat na daw sa DTI. Ang mahal daw kasi ng mga Kasi daw bentahan ng boto. Kaya may suggested retail price na daw para hindi daw pahirapan yung mga tao. Pero ano na yun, it only goes to show na hindi talaga mapigil itong vote buying, yung corruption, kahit pati yung sistema ng ating halalan goes to the highest bidder. Parang gano'n na nga nangyayari. Na hindi talaga dapat. Illegal yan in the first place. Yes. Pero, nangyayari nga, yung COMELEC has not been moving, it's not acting enough para pigilan ito. Pero tama rin sabi ni Amira na hindi lamang yung vote buying, ito nga, naglabas ng press release ang Bayan Muna, yung tumitinding red tagging, black propaganda. Bantakin nyo, meron daw mock-up coffins against Bayan Muna and progressive candidates. Ganun naka-desperate yung gobyerno, we believe these are state forces, na ginagamit lahat ng forma ng pananakot, black propaganda, red tagging, para yung in desperation, para matanggalan ng boto o support ang mga progressive candidates. We denounce this, no? Kasi alam natin na supposedly dapat malaya yung halalan, dapat may demokrasya. Sabi nila dati yung mga kaliwa, sumali na kayo sa halalan para dan kayo mag-participate sa process na quote-unquote democratic. Pero ito na nagpa-participate ng left sa election ay talagang napaka-desperado pa na tanggalan ng tinig na ang mga progresibo. Sa kasaysayan ng Pilipinas, nakita na natin paulit-ulit yan. No? Panahon pa ng mga previous administrations, nag-attempt yung mga progressive groups pero lagi silang piniprevent, no, na sumali sa halalan. Kaya hindi kami ma-intimidate, hindi kami magpapa-intimidate. Tuloy-tuloy kami tikilos. Kami nila Amira, na experience namin to directly sa Palawan. Sigurado yung makasamahan natin, sina Arlene, si Amy, experience ito na mismo kami ay pinipigilan ng mga AFP, PNP, mga officials ng barangay, ng city government o municipal government doon sa aming pangangampanya. At natakot, hinaharas, ang aming checkpoint, at ang daming mga efforts, no, para pigilan kami. Hindi kami definitely mag-vote buying. Hindi sa wala kaming pera kasi in principle, talagang hindi dapat. Kaya itong effort ngayon na takutin kami, hindi kami titigil. Thank you. Meron tayo dito sikat na columnist sa Abante na si Mr. Benji Alejandro. Baka may tanong ka gusto itanong sa kanila. Magaling magsulat sa Abante Tonight sa Casa. May radio show. Wala tuloy ako masabi. Yes. Baka may gusto ka tanong. Ito, ma'am, galing pala ako dito sa taga Quezon City ako, 4th District. Busy-busy ang ating community. Tatanong ako, ang bigayan nyo ngayon, sorry, 1.5. Nakakalungkot. For the first time nakita ko bakit busy. Tanong ako, sabi ko, ba't ako wala? Kaya wala ibang... Sabi ko, putante rin wala ko dito. Para lang makiwa. Pero in realidad, talagang kagabi pa, busy. Ayun, I don't know, may nagsabi, hindi na daw po ngayon vote buying, hindi nagapangan, coordination na lang daw. So everybody's busy. Para yung kampo lang, bibigayan, ang narinig ko, kwento sa akin, 1.5. Sa 4th District ng Quezon City. Ako din, taga 4th District. Wala ako. Taga 4th District kayo. Ba't wala kayong dalawa? Wala rin ako. Pareho tayo. Pareho tayo. At hindi ko rin tatanggapin. Kasi syempre, sa prinsipyo nga ng makabayan, hindi talaga po pwede na gano'n. Na gano'n yung sistema na meron tayo. At yun yung gusto naming mabago. Kaya nga kami sinisiraan kasi ayaw namin ng ganong sistema na
binabayaran mo yung mga tao, binibili mo yung mga boto nila sa panahon lang ngayon, pero yung serbisyo publiko, walang makapapalit doon kasi strategic yun pang matagalan yung serbisyo publiko. Tapos, ang masakit dito, hindi rin sa vote buying kasi, mali talaga siya Kasi hindi mo binibigyan ng pagkakataon ang mga tao na pumili ng dapat na maglingkod sa kanila. So, ang nangyayari, dahil may perang involved, yun na yun, parang ganyan. So, yung programa po ng Makabayan, strategic siya Hindi siya para sa ngayon, hindi para sa magbigay ka ng 500, 1,000, 1,500, kundi yung balik ng pangmatagalan nating gusto o aspirasyon sa Filipino people. Yung matalino at mahusay silang nakakaboto, yung nabigay sa kanila yung sapat na pagkain, sapat na pag-aaral, edukasyon, sapat na wala kasi makakapalit doon. Kaya yun yung siguro na kailangang ipamarami natin. Mag-reflect din tayo. Bakit gano'n na tinatanggap ng mga kababayan natin yung ganyan? Kasi mini-mirror niyan kung ano yung meron tayong kultura. Ibig sabihin tayo sa sarili natin, nagkukulang tayo sa pagpapaliwanag sa ating mga constituents, sa ating mga kasamahan, sa ating mga kababayan na mali tumanggap ng ganyan. Kasi ng kahit anong suhol, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon. Mali, hindi tama na ipagpalit mo yung boto. Ngayon, ang masakit dito dahil statistically, sa totoo lang, hirap ang mga mamamayan natin. In fact, March, 27 million ang self-rated na sila ay in poverty. Ngayon, masisi mo ba sila? Sabihin mo ba na sila ang may kasalanan dahil tumatanggap sila ng ganyan? At desperado sila na sa panahon ngayon, kahit konti, ay mabigyan sila kesa wala. Ganyan yung ganyan yung reasoning ng mga tao Ako po, sa totoo lang, hanggat hindi natin naibibigay yung wastong pangangalaga sa mamamayan natin, wastong programa para sa kanila, wala tayong karapatan na magsisi ng mga tao. Pero, at the same time, i-educate natin sila kasi hindi nila yung kasalanan. Ang may kasalanan ay yung mga namimili ng boto kasi sila yung nagpapamarali ng ganitong mga maling gawain. Mali talaga Hindi naman pwedeng ganyan yung ating walang respeto sa kapwa. Ang tawag ko dyan, human rights violator din Kasi alam na nga nilang naghihirap, ang gagawin nila, aanin pa nila, mas lalo pa nilang exploit. So ganun yung, pero ganun naman sa eleksyon yata ngayong kung naghihirap na exploit lalo ng gusto. No? May tanong, follow up Congresswoman Arlene Brosas. May nagtanong dito, pwede ba ang mamamayan tumanggap pero iba ang iboto? Pwede ba yan? Pwede ba i-recommend niya yan sa... Yun yung ginagawang excuse ng mga tao. But definitely, ang mali po kasi ay mali. So, sa totoo lang, sa mga katulad namin na mga aktivista at makabayan, tumitindig po kami dun sa hindi po pwedeng gano'n, no? Yun yung namin. At tingin namin, ang strategic mo talagang i-resolve doon, yung usapin ng pangangailangan ng mga mamamayan natin. Basic na pangangailangan ng mga mamamayan natin. May follow-up sa tanong. Dadagdag lang po. Yes. Yung sinasabi pong dignidad ni Representative Arlene, importante po talaga yun. Manggagaling po yun doon sa ang mga kababayan po natin ay magkakaroon ng regular na trabaho, regular na sahod, mataas na sahod. At saka ang gobyerno po ay magbibigay ng talagang tunay na serbisyo. Yan po ang pinagkakait pagkatapos ng eleksyon. Naalala niyo po yung promises na wala ng contractualisasyon. Natapos na po ang Duterte regime, still nandiyan pa rin po ang contractualisasyon. Nag-promise po ang Duterte regime noon ng free land distribution.
makakasagot po sana doon sa kahirapan naman, doon sa mga probinsya, sa kanayunan. And yet, hanggang sa ngayon, monopolized pa rin po ang land. So saan po kukuha yung mga kababayan natin ng ample pera, budget para po sa kabuhayan nila? Kung sinasaid naman ito ng mga politikong na bumili ng kanilang mga boto. So kami po yun ang paglaban namin, yung sinasabi pong strategic, no? Puntuin po natin sa ekonomiya, ano ang pangangailangan ng ating mga kababayan na pang sa matagalan ay nandyan, regular na sa trabaho, no? Hindi kontraktualisasyon, sahod na mataas, no? Yung living wage nga po ngayon, up and down pa rin po yan dahil sa inflation, no? So yan po yung hinihingi nating minimum wage, 1,200 na living wage. At syempre po, yung talagang budget para sa serbisyo. At kami naman po, sa mga probinsya, ay yung talaga pong mayroon pong lupa para sa mga magsasaka. At hindi po inaagaw yung mga lupa, katulad po sa mga kapatid ninyong Moro at mga katutubo. Yan po kasi ang nagpapakita ang mamamayang Pilipino. Ilan na po ang populasyon natin ngayon? 116 million ay isang productive force. No? Kaya po nating trabahuin ang mga trabaho na pupunta pa nga tayo abroad, and yet iba po ang yumayaman, hindi po tayo. Iba po ang nailalagay sa Forbes magazine, hindi po tayo. Pero all those na nagpayaman sa kanila ay trabaho po ng mga kababayan natin. Kaya may dignidad po kapag po kinilala natin ang pwersa po ng Pilipinas as a productive force of our economy. Ang isa ko pong tatanong, kasi kanina umaga ko, si Kagawad, di ba barangay sabi non-partisan? Dapat daw. Pero si Kagawad, udyan na yun, nasunod na yung mga tao. Doon, may, sa batas siguro dapat silipin po yan. Sa inyo po. Yun lang po. Tama kayo, no? Sa ating batas, hindi dapat partisan o hindi, walang political party o walang kinakatigan ng mga traditional political parties yung ating mga barangay officials. Para ma-insulate sila, no? Sa political bickering ng iba't ibang kampo. Pero unfortunately, yung mga corrupt na politiko, nakita na nga na opportunity ito na yung formula nga nila, kinukorrupt nila yung mga barangay officials, sila yung ginagamit ng mga kampanyador with the promise of funds, resources, etc. So, si politiko, hindi na kailangan maglagay ng organization ng kanyang campaign doon sa antas barangay. At unfortunately, nakita na natin yan ilang beses, no? Kaya yan tama yan, no? I think there should be more legislation para higpitan nito. Kasi kung yun ang objective, para ma-insulate ang local barangay officials from itong national and local elections, eh dapat higpitan yun. Kasi talagang ano na, no? Well, masasagot yan by professionalizing the barangay officials. Kasi ngayon, ano sila elective rin, tapos karamihan ay hindi regular. Kung sino lang yung gusto ng barangay officials, siya yung ina-appoint. Kaya wala silang, walang security of tenure, wala silang, beholden sila doon sa mga local officials. Kaya tama, no? Dapat talagang i-review yan para hindi magamit ng mga politiko yung mga ganyang uri ng officials para sa kanilang insidious na mga hangarin. Thank you. May tanong dito, dalawang tanong related sa isang guest natin mamaya magsasalita. Ay nagtanong dito, anong mga suggestion ninyo sa reforma para baguhin yung napakamahal na kuryente? Si Governor Arthur Yap, eksperto sa murang kuryente advocacy. Anong mungkahin ninyo para kay Governor and Secretary Arthur Yap na gawin para bumaba ang kuryente? Second highest daw sa buong Asia ang kuryente sa Pilipinas, na araw-araw mayaman mahirap kailangan magbayad ng
di ba sabi nga ng isang aktivista, di ba, maraming tao sa Pilipinas takot kay Judith kasi Judith na ang kuryente. Anong suggestion no, habang nandito si Secretary Arthur Yapa, pwede niya ipaglaban yan? Talagang yan ang isang suliranin ng mga ordinaryong Pilipino. Yung kuryente, tumataas na halaga ng kuryente, among others, no? Tinaas pa itong summer, tinaas pa ng Meralco daw. Yan yung isang problema. No? Nagsisitaasan lahat ng basic utilities and services, tubig, kuryente, bagamat bumababa ang halaga ng produktong petrolyo, pero nananatiling mataas ang kuryente. Well, kami immediately, ang bayan muna nagtutulak na dapat yung mga ini-impose na taxes doon sa kuryente ay dapat matanggal o mabawasan. Yung mga napakarami, no, na pinapataw na buwis, tulad ng expanded value added tax. Kahit na na-unbundle na ang kuryente, dati kasi hindi mo makita yung, hindi siya unbundled. Isang price lang, pero hindi mo makita yung iba't ibang charges, no? Transmission charge, yung power generation charges, pati yung exchange ng peso-dollar exchange rate ay factored in. Ngayon, kung sa kagyat, merong mga taxes na kayang matanggal na magdudulot ng malaking pakinabang sa ordinary mamamayan. At yan po yung isang pinapanawagan namin. Kahit sa produktong petrolyo, by the way, marami sa ating kuryente ngayon ay nililikha ng oil-based na mga power plants. Iilan pa rin lamang yung mga hydroelectric, yung mga solar, yung renewable energy na sources ng kuryente. Kaya kahit itong yung price ng na-generate na kuryente ng mga power plants na gumagamit ng oil-based na mga fuel, ay kung kahit itong mga taxes dito ay mabawasan din, then this will also generate lower cost of production and pwedeng makinabang yung consumers dito in the final analysis. Thank you. May tanong sila. Yes. Palitig naman. Anong tanong niya? Buhay Marino dyan. Sir, dalawang bagay po ang pinagmumulan natin ng pagtaas ng kuryente. Number one dito, kagaya nga po ng sinasabi ni Congressman Gaite, is yung pagtaas ng mga oil-based na mga product, which is part of sa nangyaring deregulation. The other factor po na pagtaas ulit ng kuryente is yung privatization. Because nung bata po ako, alam ko, utilities and gasoline are being controlled by the government. So, kaya po tayo ngayon at the mercy of the businessmen because of these two factors na ginawa din po ng mga pinaupo naming mga opisyales. So ano po kaya ang pwede niyong gawin dito? Can you reverse the situation? Yes, actually, ang position po ng Makabayan dyan ay to repeal EPIRA law. Kasi yun yung talaga, no? Yung deregulation. Tapos, nationalization of our power industry, no? Nung nagkaroon na ng PPPs, yun na yung naging problema natin. Actually, hindi lang po yan sa power, pati sa tubig nga, di ba? Ninegosyo talaga. Ang nangyari, nung ninegosyo na, sa pagbabago ng panahon ni Duterte, naalala ko, kasi nag-interpolate po ako dyan sa power sector, sa PSA, Public Service, di ba? Public Service Act. Yan po yung binago, tapos nakapasok na yung mga private companies, tapos binago din yung definition. So, kaya
yun yung problema actually. Kaya po yung repeal talaga ay hindi namin iniaatras. Talagang yung EPIRA law, yun talaga yung nagbukas para doon sa lalong pagtaas ng presyo, paghirap ng mga mamayan, pagbenta ng mga utilities natin, no? Mula sa generation, transmission, etc. Meron pang kakaiba din dyan dahil yung mga nagnenegosyo, they are into transmission, they are into generation, so may problema doon. Yun dapat yung ayusin din doon sa usapin ng ano. So pag pinaprivatize mo na siya, talagang problematic tayo. Hindi na-regulate ng government kung paano. Ang problema din sa gobyerno, hindi niya ginagawa yung mandate niya. Parang ganyan, 'di ba? Supposedly, ang mandate niya ay i-regulate yung lahat. Ang nangyari nung nagkaroon ng deregulation, sasabihin lang niya, sinabi kasi doon tumaas yung presyo sa global prices. So yun din yung sundin ng Pilipinas. So wala nang say talaga. Wala na tayong say sa kahit ano. Kaya yun po yung namin, position namin. It is really to repeal the EPIRA law. Meron pong effort ngayon ay to actually amend yung EPIRA. Pero hindi pa rin siya nagkaroon ng malinaw na discussion ngayon on how to. Kasi ang tagal sa Congress kasi po, matagal ang discussion. Not unless ang sasabihin talaga ng Presidente ay i-ano niya yan. Certify natin yan as urgent. Wala pong ganun. Thank you. Para lang to, para kasi totoong mahal ang kuryente sa atin. Sa isang, although dated ito, 2023, sa ASEAN countries, second highest ang price ng kuryente. Next only to Singapore. So tayo ang isa na sa pinakamahal ang halaga ng kuryente. Ang pinakamababa, Malaysia. Malaysia ang pinakamababa in this part of Southeast Asia. Kasi Malaysia, they have their own. May oil sila. So tama yung privatization policy, yung oil deregulation law, yung policy ng binibigay mo na lahat, yung control ng basic services mo, tulad ng kuryente sa mamamayan, isinuko mo na sa pribadong kapital para pagnegosyohan, parang yung tubig nga. Kaya tulad na banggit kanina, lahat ng utilities ngayon natin ay kontrolado ng mga bilyonaryo rin sa ating bansa. So sabi ko, sila lalong yumayaman And yet, yung pawis, pagod at hirap ng mga mamamayang Pilipino, sila ang dinudugo sa proseso nito. Sila yung pumapasa ng pabigat. Pero may solusyon sana. Tama yung banggit ko po. Dapat i-reverse. In many countries like, I believe in Japan, yung kanilang industriya, lalo na yung kuryente, dahil heavy industry ang kanilang ininvest sa kanilang economy, So kailangan talaga may regulation sa prices ng oil, sa power generation, kasi without which, hindi uunlad yung kanilang pambansang industrialisasyon. So necessary po yun. Thank you. Kundi walang industrialization. Kasi mo pag pinapasa ko yung thank you. Marami pang charges Okay. Number 1 po, meron silang generation charge, transmission charge. Sabi nga kulang sa regulation. Yung transmission lines natin is being run by Napopor. Pinagbili. Thank you. So, private na naman. Tapos po, meron pa ako isang nakitang very unique charges ng Meralco, which pertain to their mismanagement. Bakit ipinagpapatong nila yung generation loss sa mga taong may metro? Pero may gumagamit ng kuryente na walang mga metro. Thank you. Yun ang mabigat po. Thank you. Yung overall lang siguro gusto kong sabihin doon, kasi ang pinangako kasi ng EPIRA sa atin, nung naging batas yun, sa totoo lang po, supposedly quality, reliable, secure, affordable supply of electricity for the public.
Pero hindi po yun yung nangyari. Kaya wag po natin, kumbaga, pangmatagalan din ang gusto natin. Hindi po pwedeng, solusyonan mo lang ng ganito, patsian lang natin ng ganyan, okay na. Hindi po gano'n. Ang gusto sana natin, talagang, kailangan tukuyin natin, ito yung problema at ito yung solusyon na namabagay sa kanya. Hindi yung patsian mo lang, ay tanggalin lang natin yung ganito, o baka maayos to, o ganyan. So we are for the repeal of the law. Dahil, yun nga po tinitingnan namin na gagawin ng ating mga mambabatas. However, Thank you. ang sinasabi, hindi ko naman ang sinasabi patsihan lang. Kasi yung generation loss, matagal na po yan eh. Thank you. Nag-first po kami sa squatter at sa Salvador. Sa mga less privileged, ang daming mga bahay doon na mayroong jumper. Thank you. Next time, i-discuss natin yan more. May last question tayo dito kay Mr. Benji Alejandro. Murang kuryente kasi yung gusto natin. Kaya lang, ito medyo sensitive yung tanong na, Governor, nuclear energy. Nagsasabi na murang kuryente tayong lahat, pero kapag nuclear energy, kasi meron na tayong mixed energy, so baka bumabalat ng mga puntong gusto nating i-address, baka masagot. Bakit to parang ang sensitibo natin yung kurunti niya, ano man, yung nuclear energy, nabanggit mo kong Gaite, Malaysia, is a nuclear. Hinihintay kong mabanggit nyo. We have a mixed energy, renewable, hydro, everything. Pwede daw ba pag-aralan ang nuclear? Yung karanasan ng Europe, lahat po yun, renewable energy, and nag-supply sa kanila France, nuclear energy. Bakit ang sakit para pagkatay? Yan ang maaaring tumugon sa murang kuryente. Thank you po. Maganda pong tanong yan kasi hindi ho bago yung concept ng nuclear energy. Kung maalala niyo po yung Bataan Nuclear Power Plant dito sa Morong na eventually na-discover na overpriced na based sa mga ating mga mahuhusay na mga scientists na ito pala ay nakalocate sa isang lugar na sabi ko pa, naalala ko ito yung Fukushima yung nangyari sa Japan na nasa tabing dagat, nasa katabi ng isang yung range ng mga volcanoes, Mount Nativ, may volcano pala doon. Opo, nasa isang location. Tapos yun na nga, bat-bat ang corruption. So hindi maganda yung naging karanasan natin doon sa attempt to develop nuclear energy. Right now, from what I hear, even other countries na pinursue ang nuclear energy ay nagsisiatrasa na. Hindi kasi lang simpleng yung sabi nilang mura na halaga ng kuryente, kundi po paano dinidispose yung waste after yung matapos na yung gamit ito. Although may mga inaaral, I think in China, they're discovering other materials which are lesser radioactive, I think, for yung nabanggit na narinig ko. But the point is, hindi dapat tayo pumasok sa isang technology na napakamahal, medyo wala tayong kakayanan para sarili natin ang mag-manage, na tulad yan, nagamit ko yung masamang experience, yung sa Fukushima, sa Japan. In-expect natin na Japan mas handa, mas stringent ang kanilang policy sa pag-ensure na technology sila. Ano nangyari sa Fukushima? Ito na nga, yung nangyari na napakatinding aksidente. Meron mga several layers ng mga fallback positions pero lahat nag-fail. So, hindi dapat natin pasukin ito. Ako ay advocate rin ng renewable energy. Ang daming other sources na pwede natin magamit. Yung solar energy, abundant yan. Yung tidal movements ng ating karagatan. Ang dami nating lugar na pwede magamit. Pero dapat aralin pa rin. Kasi kadalasan, yung sino nagde-develop nito, yung nakikinabang ay iilan na naman. Yung mga malalaking windmills dyan sa norte, kontrolado pa rin ng mga malalaking kumpanya, negosyo,
mga oligarchs pa rin. So, hindi simpleng development lang ng uri ng kuryente, kundi paano talaga nakikinabang ang mga mamamayan na hindi kailangan dependent on foreign technology at kung paano ma-ensure na ito ay beneficial for all, hindi para lang sa inyo. Thank you. We should know the facts of Fukushima. No? Yung Fukushima po, namatay yung reported, isa namatay sa actual event ng Ministry of Health. Binanggit naman nila yan. A man in his 50s died of radiation-caused lung cancer 5 years after the meltdown, plus 40 to 50 people injured due to the blast or radiation burns in the first year after the incident. At di rin dapat i-discount may mga indirect damages, casualties happening more than a decade after the meltdown. So kung sasabihin natin na yung Fukushima, isang example lang po yun, kasi marami pa pong example sa totoo lang. Oo, may Chernobyl pa, yung 1979 3 Mile Island. So, hello PNPP sa atin, meron po tayong bataan at alam natin yung nangyari dyan. Ano? So, itong mga bansa nga na ito, these disasters happened in countries with way more advanced scientific knowledge, capabilities, and institutions set up before their plans. Halimbawa, yun nga, yung sa Japan. Sa Pinas, kung mangyari ito, kung wala kang ganitong requisites, ano na lang yung minimal damage risk na mangyayari, no? So, ibig sabihin, talagang handa ba? Ganun yung no? So, totoo, sabihin mo, pwede, pinag-aaralan nga rin po namin yun kasi di naman kami anti-technology. Gusto nga natin talaga magamit ang teknolohiya for the people, for the gains of the people. Pero kung wala po tayong ganito, baka mas delikado po sa atin. Kaya, ang gusto sana namin, ma-ensure talaga yung safety first ng mga mamamayan natin. Kaya naman ganun yung maghangad tayo ng murang kuryente kung ito nga, yung EPIRA nga di ba? So, saan siya nag-favor? Naging pro-corporate siya. Hindi, ito pa kaya na napaka-sensitibo nung usapin ng nuclear. Thank you very much. Wala tayong time ngayon, kaya thank you sa mga tanong ninyo. We'd like to request all the guests natin to give their closing statement to summarize their appeal to the public on the last day of the campaign. Umpisahan natin muna sa lalaki kasi kanina ladies first. Nag-iisang lalaki si Congressman Ferdy Cayte ng Bayan Muna. What is your final message to the public about the politics na gusto nyo makita sa May 12? Panahon na talaga ng politika ng pagbabago. Hindi na maaaring business as usual, no? Tumitindi ang krisis pa ekonomiya, pampolitika ng ating bansa. Panahon na yung ordinaryong manggagawa, mamamayan, magsasaka, maralita, kababaihan, ating mga kapatid na Moro at indigenous peoples, at iba pang ordinary mamamayan. Baliktarin na natin yung sinasabi nating matagal na tatsulok na yung iilan na nasa tuktok ang nagkahari-harian sa buong bansang Pilipinas. Habang yung nasa ilalim ng tatsulok, na mas nakararami, wala silang tinig. Sila yung sinasabing nasa laylayan, walang tinig sa governance. Kaya po yan ang politika na sinusulong ng Bayan Muna. Sana po masuportahan nyo, party list number 59 sa balota. At gayon din, ang ating mga magigiting na tumatakbo mga senador, ayaw na natin yung pare-parehong surnames. Mantakin nyo, puro political dynasties ngayon na nasa Senado. Nagpapalit-palit lang, parang musical chairs, no? Sila na naman, wala bang 116 million na mamamayang Pilipino, and yet, ayon sa mga pag-aaral, only about 80% of the politicians now ay galing sa political dynasties. Dapat matigil na ito. Kaya yung ating mga kasama sa Koalisyon Makabayan, kasama ko ngayon dito umaga, sana po yan ang ipalit natin at iboto natin. Thank you, Congressman Ferdy Cayte. So, sunod, imbitahin natin closing statement, Miss Mimi Doringo, Secretary General ng Kadamay.
Marami pong salamat. Ito pong pagtakbo ng Makabayan ay pagpapatuloy ng pagpapakita natin sa ating protesta. Protesta mula doon sa mga lansangan para siguraduhin mapaingay natin ang mga kampanya. At protesta dahil gusto nating labanan at matigilan na ang political dynasties. Dahil alam po natin, pag nagpapatuloy na ang mga nakapwesto sa ating pamahalaan ay mga negosyante o pamilya ng mga negosyante, lahat po ng mga serbisyong kailangan natin ay pumapasok sa isang negosyo. Kita at tubo lamang ang hinahabol at hindi ang pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan. Hindi po tayo galit sa pag-unlad. Ang gusto natin, pag-unlad na kasama ang mga maralita, magkaroon ng nakabubuhay na sahod ang mga manggagawa. Kaya po, at syempre, pagpapababa ng mga presyo ng mga bilihin kasama ng lahat ng mga utilidad na kinukonsumo natin. Kaya po, mariin ang panawagan namin, ang serbisyo sa mamamayang Pilipino ay hindi dapat gawing negosyo at hindi dapat tapatan ng pera. Katulad po kanina ng nababanggit, no? Yung pagbabayad o pagbibigay ng ayuda sa mamamayan. Hindi po band-aid solution ang gusto natin. Kung hindi gusto natin baguhin ang politikang meron tayo at iluklok natin ang tunay na mga makabayan na tumitindig sa karapatan at kagalingan ng mamamayan. Kaya po, muli, ako po si Nanay Mimi Doringo, Leader Maralita, kadamay at magiging boses nyo sa Senado para taong bayan po ang panalo. Thank you. Next, si Miss Amira Lidasan, Co-Chair of Sandugo at saka Advocate of Moros and Lumat. Assalamualaikum po. Vote straight po. Makabayan, no? Importante po ito. Kami po ang tunay na oposisyon sa nagbabangga ang Marcos at Duterte. Alam niyo po, nakakaawa ang taong bayan kasi parang dalawa lang yung choice, no? Kampon ng ano yun? Kasamaan at kadiliman. Kami po yung kaliwanagan. Kami po yung karapatan, no? So kami po mga may track record po sa pakikibaka para po sa karapatan ng taong bayan, no? Kailangan na po natin ng bagong henerasyon ng mga aktivista at nakikibaka para sa karapatan at kagalingan. At ako naman po, nagre-reach out sa mga kapatid po namin, mga Moro at Katutubo. Kailangan na po talaga ng boses ng mga kapatid natin tunay na salaylayan, no, na makapasok naman po sa Senado. Dahil ang issue po ng mga kapatid ninyong Moro at Katutubo, yung pag-aagaw po ng mga lupain namin, yung pong paglalagay ng mga open pit mining na nakakasira po sa mga lupang ninuno ng mga kapatid ninyong Moro at Katutubo, yung pag-aabuso po doon sa kabaitan ng mga kapatid ninyong Moro at Katutubo, no, ay ipinaglalaban po natin iyan, no? At yun din po, kami po ay pangunahin din po na talagang tumutulig sa doon sa nag-all out war po sa aming mga lugar, yan pong NTF-ERCAC na talagang nagre-red tag at nagte-terror tag, apektado po ang mga kapatid ninyong lumad sa NTF-ERCAC na yan, at yung pong nananawagan ng tunay na kapayapaan base sa katarungan. Yung mga kapatid ko pong nabakwit, no, maraming bilang po sa kanilang naghihirap ngayon dahil po walang matirhan. Hanggang sa ngayon, napakabarat ng compensation na binigay sa kanila. So ayaw po natin ng ganun at ganun na lang in every administration. May sumusuporta sa isang presidente, may fascist, may war administration. All out war lang ang nasa utak laban sa mamamayan. So salamat po uli. Wassalamualaikum sa inyo. Si Amira Lidasan po. Number 37 sa Balona. Thank you. By the way, siya yun kanina, as nung Miyerkules, siya isa sa mga in-endorso ng mga
Moro organization dito nung nag-press con na pinick up ng mga Facebook Live ng GNA and others. Lumabas sila yun. Si Benedict Abaigar nandito, nag-moderator niya. Last but not the least, Walbang sa Moro. yes, sa unahan siya sa listahan ng in-endorse ng Moro. MNLF. Oo. Last but not the least, si Gabriela Congresswoman Arlene Brosas, na modern day Gabriela Silang ng Philippine politics, to give a closing statement. Yes. Oo, closing statement na po, kaya ang sasabihin ko ay for genuine representation of the Filipino people po, ang taong bayan sa Senado. Kung kaya ang makabayan ay narito, kaya po iboto ninyo. Sabi nga, hindi ko na ulitin yan eh. So, yung mga sinabi kanina sa kadiliman at kasamaan, ang sinasabi po natin, kailangan natin ng mga tunay na magre-representa sa atin. Kaya po yung 11 vote straight, si Jerome Adonis po, number 2, no, sa Senado, leader manggagawa, dagdag sahod ang gusto para sa plataforma. Si Aline Andamo, NARS, leader, Filipino Nurses United. Siya po ay 40 years na nurse. Serbisyo, libreng serbisyong pangkalusugan ang gusto. Si Ronel Arambolo po, leader mangingisda. Siya po ay tunay na mangingisda. Hindi lang siya magaling mag-rap, kundi tunay na mangingisda, no? Magaling siya, ibig sabihin pala, magaling siya mag-rap at magaling din siyang mangisda. Kaya para po sa mga programa, para sa mga maliliit ng nating mangingisda, ang kanyang isinusulong. Ang inyo pong lingkod, number 13, ano, si Arlene Brosas. Ayan, huwag niyo pong kalimutan. Oo. Ang tagline ko po ay Rosas ng Pagbabago, tinig sa mapang-abuso. Si Teddy Casino po ang number 16. Siya po ay para sa good governance. At si Franz Castro po, tuturuan ng leksyon ang mga korap sa Senado, number 17 po. Si Mimi Doringo, number 23, leader moralita ng Kadamay. Si Modi Florandra, transport leader ng Piston, 26. Si Mek Lidasan, Amira Lidasan, moral leader ng Sandugo. Si Lisa Masa po, presidente ng Makabayan, women advocate and OFW advocate. Si Danilo Ramos po ay magsasaka. Kumpletos recados po tayo. Bakit po? Kasi ang ating pong plataforma ay para sa pambansang demokrasya. So yun po, genuine representation ng ating mga mamayan. At wag niyong kalilimutan ang Gabriela Silang. Number 46 sa balota para sa babae, bata, LGBTQ at bayan. Gabriela Women's Party po, ang tunay na lumalaban para sa karapatan at kagalingan ng mga kababaihan. Maraming salamat po. Thank you very much sa mga matatapang magigiting na Pakabayan, Bayan Muna, Gabriela leaders. Thank you very much. May picture taking.